Ma, ano po? Ba't dyan ka na naman natulog, Ma? Hinihintay kasi kita, anak. Have you eaten in school? Ang mga kapatid mo, kailan daw ba ang dating? Hindi ko po alam. They never messaged me either. Pero sa Ate Kaylee, uwi yata next week. Ganun ba? Baka hindi na naman sila dito mag-noche buena. Bagay matagal pa naman ng Pasko. Para naman hindi pa kayo sanay, Ma. It's been 2 Christmases without them. And don't worry, marami na kayong natanggap na excuses galing sa kanila. Tara, these are the contracts for the new project. Kailangan po ng perma nyo by the end of the day. Okay, just leave them here. I'll sign them later. Mama, naalala ko po. Di ba dapat bibisita kayo sa pamilya niyo this Christmas? I remember you also mentioned how your mother keeps asking you to go home. Ah, yes. I'll check my schedule. Thanks for reminding me. I don't know, maybe it's not the right time for this. You okay then? Let's go hit up the bar. I know some place with some serious drinks tonight. You in? You've been living here like a caveman, Kai. Muntik na namin akala nagbabago ka na. Yeah, I get it. Let's go. Gotta unwind a bit.
Hello? Guys, we need to talk about something important. It's about Mama. Why? May nangyari ba? Hindi naman siguro emergency, di ba? Could you take this seriously for once? I called because it is important. Pansin niyo ba? Mama sounded different nung huli natin siyang nakausap. Parang... Pagod. Oo, napansin ko rin. Sounded homely. Di ba laging si Kinsley ang kasama niya? Sa tingin niyo okay lang siya? That's the point. She's not okay. And I think we all know why. Kasi iniwan natin siya kahit lagi siyang nandyan para sa atin. Hindi naman ganun kadali. Lahat naman tayo may ginagawa. I mean, di man natin sinasadya. We've all made excuses, Kaden. Busy ako sa trabaho. Ikaw sa barkada. Si Kaylee sa... Well, kung saan-saan. My point is, we owe her. Christmas is coming, and I think it's time we finally go home together. No excuses. Fine, I'll figure it out. Kailan? December 25, we'll surprise you and spend the rest of the holiday together until New Year. Sabay-sabay tayong uuwi. Walang iwanan this time. Pero paano si Kinsley? Hindi natin na siya dapat iwan sa plano. I'll send her a message later. She deserves to know. Pero sabihin natin na secret kay Mama. Kinsley is the closest to her. She'll help us to pull this off. Sige, basta sabay-sabay tayo ha. Palagi na nating naiwanan si Mama. We have to make her feel special. Ma'am, ano po yung sasabihin niyo sa akin about Kaden? It's about your son, Mrs. Miller. I want to talk to you in person because I think it's important that you understand the situation clearly. What is it? May nangyari po ba sa kanya? May sakit po ba siya? No, Mrs. Miller. It's not about his health. It's about his performance. He's been struggling for a while now. And well, he decided to drop the subject. Drop? The what? He didn't even tell me anything about this. And bakit naman niya gagawin yun? He's missing my classes frequently. His assignment have been incomplete. And mataling bata si Kaiden. But he distracted by other things. Wala naman po siya nababangat na kahit ano sa akin, Ma'am. Mrs. Miller, the one we love the most are the hardest to reach. But it's never late to help you. Perhaps a conversation in home will make a difference. Ay, nako! Alam mo ba, yung si Kaden, yung anak ni Aling Gloria nung nasa college. Kick out daw sa eskwelahan. Grabe naman kasi kalokohan ng mga barkada. Nakakahiya. Ay, naku Mare, hindi na ako nagulat dyan. Kung makikita mo naman, pariwara. Wala akong pakialam sa pag-aaral. Ay, sayang ang batang yun. Dapat kasi tinututukan yung nanay. Kung ako ang magulang niya, hindi mangyayari yun. Sandali. Ano ko ba yung pinag-uusapan ninyo? Ay! Gloria! Ikaw pala! Hindi sa pang-iintriga, ha? Totoo ba si Kaden ay? Ano? Anong totoo? Sabihin niyo sa akin. Nakit out daw siya sa school dahil nasangkot na naman sa gulong kasama ang mga barkada niya. Bukod pa doon, gumaba daw ang mga grades. Salamat sa impormasyon, pero ako ang magulang, so ako magdidisiplina sa anak ko. Total, magbabago taon na rin naman. Magbago-bago rin kayo. Kaden, ano naman bang pinaggagawa mo? Your professor I talk a while ago. Kagagaling ko lang sa school, tapos kalat na yung chismis na nakikout ka sa school niyo? Ma,
Ba't naniniwala ka agad kasi sa chismis? Wala nga kayo alam sa buhay ko eh. Chismis. Kung hindi totoo, did your professor ask me to meet him just to tell me na balak mong i-drop ang subject niya? At hindi lang subject niya. Lahat. Lahat ginawa ko para sa inyo. Pero anong pinabalik mo? Gulo? Kahihiyan at problema? Problema? Yan na naman lagi ang tingin sa akin, May, di ba? Problema? Ayun! Total nandiyan naman ang paborito yung anak, ba't hindi na lang siya pagbalingan ng atensyon? Sa tingin ba, di ko nararamdaman, ma? Lahat ng pagkakamali ko, lumalaki sa mga mata nyo. Siya lang naman na mabuti para sa inyo eh! Ma, kuya, ano ba nangyayari dito? Si kuya mo na naman ang mali, Kinsley. Alam naman natin lahat dito, di ba, na ikaw ang paborito? At ma, ba't di mo tanungin ang sarili mo, ba't ako nagkaganito? Pagkapaniwala nga ba? O pagkukulang mo ng atensyon? Even, hindi mo naiintindihan. Walang paborito dito. Mahal ko kayo lahat. Pero ikaw palagi lumalayo sa amin. Malayo? O pinabayaan? Umamin ka na kasi, ma. Mas madali para sa iyo na manisin ng iba kaysa tanggapin mo ang pagkukulang mo sa amin. Ma, wala po kayong kasalanan. Aayusin po natin to. Kasama si Kuya. Ma? Ma? Ano nangyayari sa inyo? Teka lang po. Hihingi ako ng tulong. Ma? Ma? Ano ba nangyayari, Ma? Hihingi ako ng tulong. At Kili, bilisan mo! Si Mama! Sino po ang immediate family ni Mrs. Gloria? Kami po ang mga anak niya. Ano po ang lagay ni Mama? Kasalukuyan po siyang inaalagaan ng doktor. Critical po ang lagay ng iyong mama. Ang tanging hiling lamang po namin ay paghandaan ng anumang sasabihin ng doktor. Family of Mrs. Gloria? Opo, kami po. Kamusta po si Mama? Na-stabilize siya. Pero kailangan ko kayong kausapin ng masinsinan. Your mother's condition is severe. She has a severe congenital heart disease. Aren't you all aware about her condition? Dok, ibig niyo pong sabihin matagal na niyang alam? Bakit di niyo po sinabi sa amin? Based on medical records and our past check-ups, palihim siya nagpapagamot eh. That's why I am confused kung bakit siya lang palagi mag-isa during her check-ups. She maybe doesn't want to worry all of you. Pero kami ang pamilya niya, mga anak niya. Hindi niya dapat ito tinatago sa amin. Di ba, Kaylee? If that was hard pill for you to swallow, paano pa kaya nararamdaman ng mama niyo? She loves you all so much to the point that she doesn't want to burden all of you. Sa ngayon, ang higit na kailangan niya ay suporta at pag-iintindi sa inyo ng mga anak niya. So, pwede po ba kami makapasok para makita siya? Isa lang muna sa ngayon. And please, pakiusap lang. Huwag niyo siya hayaan ma-stress. Thank you, Kuya. Be strong, guys. If you'd excuse me, I still have lots of clients to attend to. Ma, nandito na po kami lahat. Magiging okay rin po kayo. Kinsley, sensya ka na. Sa mga kapatid mo, ayoko kasi nabigyan pa kayo ng problema. Inilihim ko na lang ito. Hindi po kayong problema, Ma. Pamilya tayo.
Kaya natin itong harapin basta magkakasama tayo. Kenzie, mahal na mahal ko kayong lahat. Sana mapatawad na ako sa mga pagkukulang ko bilang ina. Ma, wala pong kailangang patawarin. Ang mahalaga, magkakasama na tayo. At lagi niyo pong tatandaan na mahal namin kayo. Ma, good morning po. Kain na po tayo. Kailangan niyo po ito para gumaling kayo. Ma? Naririnig niyo po ba ako? Ma, gising na po. Please? Doc! Nurse! Doc! Nurse! Nurse! Tulong! Hindi po gumigising si Mama. Doc! Family of Mrs. Gloria? Opo, Dok. Kamusta po si Mama? Bakit hindi siya gumigising? Sa ngayon ang pasyente ay nasa malalim na comatose. Ang kondisyon ng ito ay maaaring tumagal ng linggo o buwan. Mahirap malaman kung kailan siya magigising. Ako magigising pa siya. What do you mean, Doc? Wala na po ba tayong magagawa para gisingin siya ngayon? Sa ngayon ang kaya natin gawin ay patuloy siyang suportahan at i-monitor ang kanyang kalagayan kung may nagbabago ba sa kanyang kondisyon. Pero dapat, ihanda niyo ang mga sarili sa posibilidad na hindi na siya magising pa. Oy, pasok kayo. Dumaan lang talaga kami dito para kamustahin ka at para na rin bisitahin si tita. Payat mo na, Kingsley. Kumakain ka pa ba? O ito pagkain nagdala kami para sa'yo? Salamat, Ashley. Nakakakain naman ako. Minsan. Kamusta ka naman? Kamusta si tita? Comatose pa rin. Sabi ng doktor, hindi na alam kung kailan siya magigising. Hirap na kami. Pero iniisip ko na lang na kailangan ko magpakatatag. Nandito lang kami palagi sa'yo, ha? Tandaan mo, hindi mo kailangang harapin ito ng isa. Tama si Jenny Rose. Lagi mong tandaan na hindi lang sina Kaden, Kylie, at Kiara ang mga kapatid mo. Kapamilya mo rin kami. Naaalala mo ba dati nung birthday ko? Nasiraan kami ng stove sa bahay kaya sabi ni tita siya lang daw magluluto ng spaghetti. Tapos naalala ko pa nung sabi niya na sana sa bahay namin siya mag-birthday para may dahilan siya na magluto din sa bahay namin. Tapos tuwing gumagawa tayo ng project sa bahay niyo, hindi siya naubusan ng pang-merienda. Tsaka palagi niyang sinasabi na mas madaling mag-isip kapag busog ang inyong mga tiyan. Oo nga. Ganon talaga si Mama. Gusto niya, komportable at masaya lahat. Miss na miss ko na yung ganon. Kasi basta pag may kailangan ka, nandito na kami palagi, ha? Hindi mo na kailangan sabihin ng direkta. Basta tawagan mo na lang kami. Palagi kami nandito. Pupuntahan ka namin kahit anong oras, kahit saan pa yan. Tama. Magkakasama natin itong haharapin. Kasi Tito was there for us before. Kaya ngayon, kami naman ang narito para sa inyo. Maraming salamat, Ashley and Jenny Rose. Yes. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. No worries. I called you all here to discuss your mother's condition. As you all know, he's still in a coma. Her body is no longer responding to treatment. So, ano pong ibig sabihin, Doc?
Wala na po bang pag-asa si Mama? Her vital functions are currently being maintained by life support machines. Unfortunately, her heart is too weak to recover naturally. At this point, we must discuss whether to prolong her condition or let her go peacefully. Doc! Paano na masasabi ko anong tama? She's still here! She's still alive! This is never an easy decision, but as part of her family, you have the responsibility to consider the quality of her life. We have to decide. Hindi pwede ganito tayo lagi. Hindi niya gugustuhin nakikita tayong ganito. Paano natin siya hahayaan natin? Hindi ko kaya. Lalo ko naman lahat ng to eh. Naging pabigat na ako sa kanya. Hindi ito tungkol sa'yo, Kaden. Lahat tayo may pagkukulang kay Mama. Si Mama, hindi siya nagkulang. Ang lagi niya lang iniisip ay tayo. Baka ngayon it's time to think about what's best for her. If we keep her on life support, we're only prolonging her suffering. Hindi na ito yung buhay na gusto niyang mabuhay. Pero ate, paano kung magising si Mama? Paano kung magbago ang lahat? Gusto ka tang paniwalaan, Kinsley. Pero sinabi na ng doktor, kung mabuhay man si Mama, hindi na siya katulad ng dati. Kinsley, we have to be strong. For Mama. She gave everything for us. It is our chance to give her peace. Kung yan ang gusto ni Mama, gagawin natin. Salamat sa lahat. Sa pag-intindi. Sa pagmamahal. Kahit hindi ko pa alam kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Sana proud ka pa rin sa akin kahit kung paano. Mahal na mahal kita, Ma. Alam ko, di ko naging mabuting anak sa'yo. Pasensya na, Ma. Pero pangako, babago ako. Mahal kita, Ma. Ma, kung pwede lang, huwag mo sana kaming iwan eh. Pero kung ito yung gusto mo, mahayaan ka namin. Palagi kang nasa puso namin, Ma. Mahal na mahal kita. There's no turning back. The waiver has been signed and processed. Opo, Dok.
nandito kasama natin. Do the best, Mother. Salamat sa lahat, Ma.